Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito hong rare na ginawa po ng Senado po mga kabida. Ngayon lang pong hapon ang Senate po ay nag-submit po ng manifestation ad cautelam diyan ho sa Korte Suprema. Ano po itong ad cautelam? Ang ad cautelam po mga kabida, base ho dito sa definition po ng GMA News Online, a manifestation ad cautelam is a declaration made out of caution as a response to a petition filed in court. Ayun. So instead po na mag-submit po sila ng comment as required by the Supreme Court for them, nag-submit po sila ng manifestation ad cautelam. Okay? Kumbaga, naging cautious lang po itong Senado, since sila po magiging impeachment court, at ayaw ho nilang mag-submit ng comment, baka magkamali sila doon at baka makitaan po ng butas ng kampo po ni Vice President Sara Duterte at baka ito yung dahilan po mga kabida na magtagal pa itong pre-impeachment, dahil ho mag-submit na naman po ito ng petition dyan ho sa Korte Suprema. Okay? So, naintindihan ko po, baka gusto lang po nilang umiwas sa posibleng problema na pwede hong mangyari, sakali hong magkamali po sila doon ho sa kanilang comment po mga kabida. Eto, sa 3-page manifestation po ng Senado po mga kabida, okay, babasahin ko lang po yung balita po ng GMA News Online. The Senate said that the petition reveals that it has actually no allegations against the upper chamber. Respondent Senate, which has the sole power to try and decide all cases of impeachment under the Constitution, cannot therefore possibly make a comment on the petition and thus ask the Honorable Court that it be excused from submitting the comment required under above said resolution. Ayan. Since hindi ho sila respondent ho dito, okay? Kasi ho, kung babasahin lang po natin na maigi, ito hong petition po ni Vice President Sara Duterte, ang respondent ho dito mga kabida is the House of Representatives, hindi ho ang Senate. Okay? Kasi ho, yung petition po ni Vice President Sara Duterte was questioning the constitutionality po ng impeachment complaint number 4. Hindi ho yung Senado, yung trial mismo, kundi yung impeachment complaint number 4 na isinama po mga kabida ng House of Representatives nang sila po ay itinasmit po nila ito sa Senate para ho sa Articles of Impeachment. Yun yung malinaw doon. Siguro nakita po ng mga abogado po ng mga senador ng Senado na, bakit tayo mag-submit dito na hindi naman pala tayo party dito, Okay? Hindi ho sila party ho dito. Kaya baka ho mag-submit sila na since hindi ho sila party at saka baka magkamali po sila doon sa comment po nila, baka yun yung magiging problema, So, cautious lang po sila dito mga kabida. Okay? Instead na comment, humingi po sila ng excuse mula sa Korte Suprema na hindi na lang po sila mag-submit ng comment. Since hindi naman po sila party, hindi naman po sila respondent, dito ho sa kasong ito. Okay? Wala naman pong allegations laban ho sa kanila, po mga kabida. So yun, ang tingin ko lang po, base sa analysis ko po, tama naman po yung ginawa po ng Senate. Diba? Kasi wala naman pong allegation against sa kanila Yung petition, babalikan ko lang po, yung petition po ni VP Sara ay doon ho nakatuon sa constitutionality po ng impeachment complaint. Hindi ho sa impeachment trial. Okay? So, dito pa lang, mas lalong nabuo yung aking impression po sa Senado na very consistent po mga kabida. Simula doon ho sa mga pahayag po ni Senate President Chis Escudero, Okay? Alam naman po natin na sangkatutak na pressure po yung natanggap po ni Senate President Chis Escudero mula sa iba't ibang corners po
Okay? Mula sa mga kongresista, mula sa mga religious sector, mula sa academe, dami po. Ang kanila kung gusto dapat simulan na kaagad ito hong impeachment trial. Dapat hindi ho ito patagalin, Yun yung kanila kung gusto. Okay? Pero hindi ho nagpatinag dyan si Senate President Escudero. Ang sabi nila o ang sabi niya doon sa mga nagpe-pressure sa kanya, mag-antay kayo. Mag-antay kayo. Di ba? Total, meron naman pong commitment Meron naman pong assurance po itong si Senate President Jesus Escudero na pagbalik ko nila mula sa kanilang 4 months break is sisimulan talaga nila ito hong pagproseso po ng impeachment trial. In fact, meron na pong timeline Okay? Yung calendar of impeachment trial po mga kabida na pinopose po itong si Senator Jesus Escudero. Po? Okay? So, yun po, anong dapat ikatakot po natin, dito? Kaya nga, minsan, napaisip ako baka may gusto silang pagtakpan Kaya nga, gusto nilang madaliin po itong trial po against the Vice President, mga kabida, Okay? Gaya ng sinight ko po, yung previous vlog ko po kahapon, about the 6 high stakes cases. Okay? Na andyan ngayon nakabimbin sa Korte Suprema. Ito daw, ang sabi po ni Mr. John Phil, posibleng makalumpo, Ito po yung ikakalumpo po daw ng Marcos administration. Baka ho ito yung rason kung bakit nagmamadali po itong mga kongresista. Kasi ito lang mga kongresista po ngayon medyo kulit, dahil po sa kanilang kakulitan, nag-aaway na po itong Senate at saka itong House of Representatives po ngayon, Ito hong si Senate President Escudero at saka itong si Congressman Asidre, Nagbabangayan na po ngayon dahil lang po dito sa matagal daw yung umpisahan po itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Okay? So wag ho nating pangunahan ang Senate. Okay? Alam naman po ng mga senador yung kanilang trabaho Okay? Tsaka pangalawa, pasok pa naman doon ho sa timeline. Diba? Meron na po siyang timeline na umpisahan po ito on the 19th Congress and then tatapusin po ito ng 20th Congress. Diba? So anong problema doon? Diba? Meron na pong timeline kung kailan matapos sa Oktubre. Sa Oktubre, possibly maglalabas na po ng desisyon kung guilty po ba or acquitted ito pong si Vice President Sara Duterte. So antayin na lang po natin yan. Huwag na lang po nating ipilit, Diba? So, yun po. Minsan, totoo yung mga haka-haka na baka may gusto kong ayaw mapakinggan at mag-focus po itong publiko, Kasi ganito kasi yung senaryo mga kabida, Pag magkaroon po tayo ng impeachment po ngayon, lahat po, ang publiko, nakatutok lahat. Kahit po may ibang problema sa ating paligid, may mga issues na controversial masyado, hindi yan mapapansin. Kasi lahat po ay nakatutok sa impeachment. Mantakin nyo hanggang October, so ilang buwan? 8. Okay? So in that span of time, or period of time, do you think, maalala pa natin yung mga malalaking controversial issues surrounding the administration? Hindi na po, kasi nakatutok na po tayo Lalong-lalo na po, pagdating ng Oktubre, kung meron pong conviction ang Senado, wala. Mawawala na yung mga issues na yon. Kasi doon na talaga, na-overwhelm na siguro yung lahat doon sa conviction. Kung meron pong conviction, So, yun lang po. Medyo na-base lang po talaga ako sa ginawa po ng Senado, Rare talaga ito, Rare talaga ito. Since alam po ng Senado na meron po silang equal power, okay? Co-equal branch po sila, Okay, ng Korte Suprema, nakita pa rin natin yung respeto ng Senado sa Korte Suprema, Nag-submit pa rin sila ng manifestation, okay? As a sign of respect ng mga senador ng part of the legislative department doon sa Korte Suprema. So mga kabida, for you, ano po inyong tingin dito? Yung comment at opinion?
you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.